Welcome sa atong programang Justice on Air. Kiniubos sa atong programang Afternoon Convo Session. So again, kini nga programa atong kauban sa legal literacy ug public service. Kauban nato ang Central Mindanao University Legal Office. So of course, kini ang inyong host nini nga program, Dr. LG Iman Aninayon. O karong hapuna, kauban nato karon ang atong partner, of course, as usual, ato ang mga partners gikan or atong partner gikan sa CMU Legal Council or CMU Legal Office. We have here Attorney Gretel Timario, ang atong Legal Assistant 3. Hello, Attorney Gretel. It's been a while. Hi, good afternoon, hapon. Yes. How are you? I'm okay, I'm fine. Kumusta man ang ato ang mga murag busy weeks? Di kay week lang ha. Weeks. Super good. Daghan kaayog mga paperworks. Karong morning compliances. kay half day gid mi nag-meeting sa PCC together with Pres Luloy. As in, PCC Yes. Philippine Carabao Center. Yes, national gid ang nag-anhi Ni sa Anhidiri. CMU. Yes. From Nueva Ecija. Yes, ate. Oo. Wow. Mag-renew sila sa MOA. Yeah, CMU. okay. Tungod kay naa diri ang ilahang field unit no, Yes, sa oo. PCC. Mahimo na po din siyang research and development dayon. Ay, wow. So dili lang siya Carabao, included na ang mga livestock din og mga Oh, wow, poultry. that's Yes. good. So, unsa na siya? Research and development na jud siya. Philippine. Carabao Center gihapon Same. pero daghan na og i-integrate. Ay, nice. So, dili ma-change ilang name. Dili. Pero Okay. kuan i-integrate na dadto ang kuan ate animal industry. RA 12308 siya. Especially kay si Winson na karon, no? Yes, hopefully. Wala pa Wala officially. pa. So, si Dr. Winson Gutierrez actually ang puhon-puhon mahimong Executive Director. Yes, Executive Director. So, for now, OIC sa siya. Dili si kuan Or pa lahi si pang Sir OIC? Mando. Okay. Sige, so we're looking forward to that. Yes. For Dr. Winson Gutierrez. Hopefully. Anyway, yeah, sige, Attorney Gretel, imo sa nga greeting. Oo, shout out sa Shout ako. out. First and foremost, no, sa atong University President, kay Dr. Lito G. Ibalye, High Press, and sa atong mga Vice Presidents, members sa atong Administrative Council, faculty, staff, students, and sa tanan natong tigpaminaw. So, in celebration of this month, Women's Month, Yeah. we will be discussing a very sensitive but very important topic, which is the battered woman syndrome. So, this entails kanang mga babae nga nagantos sa different or several forms of abuse. It could be physical, psychological, and sexual, and also economical abuse. So, usually, unfortunately, ang uban ani mosangpit siya sa desisyon nga dili gyud masabtan if dili nato siya tan-awon as a whole. So ang story niya. So with this episode ato siyang masabtan the legal impact of battered woman syndrome, also its psychological impact ate. Grabe, no? Anyway, salamat kaayo, Attorney Gretel. So, karong hapon, it's about battered woman syndrome. So, paminaw nato kini ang usa ka suwat tampo gikan sa usa ka babayi nga atong tawagon or ato ang itago sa pangalan nga Gemma. Ang kini nga sulat gipadala pinaagi sa iyang igsuon nga si Jessa. Kay si Gemma karon ana-ana sa prisuhan. OMG. Sige, so alas 3:17 na. We will pause for a very short break. Then we will be back. Humaniini ato ning hatagan og pagtagad ang suwat tampo gikan kang Gemma. O pinaagi sa iyang igsuon nga si Jessa.
Dong, gutom kaayo ay. Kanang mukaon po taglamian nga pagkaon, be. Kana ba taong swak sa bulsa ug labaw sa tanan, labas. Ay day, basta lamian nga pagkaon, swak sa bulsa, ug labas, dili na basta-basta makitaan karon. Ay mga friends, ayaw na mo kabalaka. Kung kana inyong ipangita, adto na ta sa Sugbahan sa Muswan. Ha? Sugbahan sa Muswan? Ang Sugbahan sa Muswan nag-offer og mga pagkaong presko nga gikan pa sa fish pan. Ano dapod kini hamugaway ug haruhay nga palibot ug mga mabiyabihon nga mga tindera. Ay, isa pa man di ay. Adto na ta! Ang Sugbahan sa Muswan ana nahimutang gilid sa CMU Laboratory High School, Muswan, Dulugon, Maramag, Bukidnon. Alas 3:18 na sa kahaponon. Higala maayong hapon again. Welcome sa atong programang Justice on Air. Kiniubo sa atong programang Afternoon Convo Session. Matag adlaw kini nga Martes ang ato ang Justice on Air. Ang atong kauban sa legal literacy ug public service brought to us by the CMU University Legal Office. Atong hatagan og pagtagad ang suwat tampo gikan kang Gemma ug gipadala kini nga sulat sa iyang igsuon nga si Jessa. Dear Justice on Air, maayong adlaw kaninyo, ilabi na sa atong mga suking tigpaminaw. Ako di ay si Gemma. Ug kini nga sulat akong gisulat gikan sa usa ka lugar nga wala gyud nako damha. Ang prisuhan. Karon gitawag ko sa uban nga usa ka mamamatayng tawo. Apan sa akong kasing-kasing, usa ako kainahan. Og tanan nakong gihimo, alang lamang sa akong kinabuhi og alang sa akong mga anak. Sa sinugdanan, dili man ingon niini ang tanan. Nagminyo mi ni Joshua, bata pa kaayo mi. Parehas sa uban, aduna mi mga pangandoy sa kinabuhi. Malipayon mi. Simple ang among pamuyo, apan tinuod. Ug gahisgot kami kung unsaon namo pagpadako sa among umaabot nga pamilya. Ug tuon man paglabay sa pipila ka panahon, gihatagan mi og tulo ka anak. Tulo ka rason para magpadayon. Tulo ka rason para mulaban. Ako nagtrabaho adlaw o gabii aron masuportahan sila. Samtang si Joshua nagpabilin sa balay. Wala ko nagreklamo. Kay para nako, tanan akong sakripisyo alang man sa akong pamilya. Apan sa hinay-hinay, murag aduna may nabag-o. Ang iyang tingog nga sa una
malumo. Nahimo namang kusog og puno sa kasuko. Ang iyang mga pulong nga sa una puno sa gugma. Nahimo namang mga pulong nga walay respeto sa akong pagkatawo. Hangtod nga miabot ang adlaw nga iya kong gilaparo sa unang higayon. Dili ko katuo, wala ko kasabot. Apan pagkaugma, grabe iyang pagpangayo og pasaylo. Nihilak siya pag-ayo ug gihatagan pa ko niya og bulak. Ingon niya, dili na daw to mautro, kay wala siya kabalo sa iyang gihimo daw. Ug tuod man, nituo sad ko. Kay maumana ang akong gihuptan, nga basin nadala ra gyud siya sa iyang selos, tungod kay grabe gyud iyang pagpang o pagpangga sa akoa. Apan dili di ay, ang kalinaw wala nagdugay. Ang gugma mapulihan na pod og kasuko. Ug didto nagsugod ang akong 15 ka tuig nga kinabuhi sa kahadlok. Adlaw-adlaw ginasinggitan ko, ginasinghagan, ug dili lang kana gisumbag pagyud ko niya. Iya kong ginahilabtan bisan og dili nako gusto. Kuhaan ko niya og kwarta, og usahay wala mi ikapalit og pagkaon alang sa among mga anak. Ang balay nga unta among panalipdan, nahimong akong prisuhan. Dili ko tugtan mo gawas. Dili ko tugtan makikita sa akong pamilya. Dili ko tugtan mo trabaho. Ug ang pinakasakit sa tanan, ginakulata ko niya at ubangan sa among mga anak. Makita nako ang ilang mga mata puno sa kahadlok. Makita nako ang ilang mga kamot nangurog. Makadungog ko sa ilang hilak, samtang wala ko'y mahimo kung dili mudawat na lang sa tanan. Nahimo na lang nga cycle ang tanan. Human ko niya ginapasakitan, iya nasad kong puyukon. Pagkahuman kulatahon nasad ko niya. Kadaghan na nga higayon nga nadala ko sa hospital. Mga samad nga akong gitago, mga luha nga akong gihilak nga walay nakakita. Ug usa ka gabii, nahitabo ang akong gikahadlukan. Nahubog na usab siya, apan lahi ragyod.
mas isog siya ug mas delikado. Sa kalit lang, iyang gikuha ang kutsilyo. Ug akong nakita akong mga anak nga iyang giatubang. Didto na gyud ko murag nabuang. Di na lang ako o dili na lang akong kinabuhi ang anaa sa peligro. Kung dili, apil na ang kinabuhi sa among mga anak. Wala na ko'y panahon sa kahadlok. Inahan ko o kinahanglan nako silang protektahan. Akong giilog ang kutsilyo gikan kaniya. Dili aron mo patay, kung dili aron mapugngan siya. Apan tungod sa kagubot, tungod sa kahadlok, sa amo usab nga pagpanagbangi, ako siyang nadunggaban. Og didto nabag-o ang tanan. Wala ko nakahuna-huna nga mauna da ito ang katapusan niya. Sa akong kahadlok, gidala nako ang akong mga anak ug midagan mi palayo sa balay nga dugay nang nahimong impyerno. Wala ko nakahibalo nga ang akong gihimo nakakalas na di ay sa kinabuhi sa akong bana. Sa sunod adlaw ni adto, gidakop ko sa kapulisan. Nakit-an siya nga wala na'y kinabuhi sa among panimalay. Karon, ana ako sa prisuhan, layo sa akong mga anak. Ug kada adlaw, usaragyod ang akong pangutana. Alang sa usa ka inahan, nga milaban, dili aron mo patay, kung dili aron mabuhi. Aduna pa ba'y hustisya? Inyong magtatampo, Gemma. Alas 3:31 na sa kahaponon. Bugat kaayo ang istorya ni Gemma, Attorney Gretel. Yes. Kanang kung ako nga nagbasa murag apil po ko nangurog. Wa ko kasabot unsa akong bation. So Attorney Gretel, makita nato nga sa istorya ni Gemma usa siya ka battered wife, meaning kinulata nga asawa, pinasakitan nga asawa. So unsa ning gitawag nga battered woman syndrome sa legal o psychological nga pananaw, Attorney Gretel? Ate Elch, no, ako lang sang i-narrate ang history ani ko an battered woman syndrome. So actually, na-decide ni siya nga case, ang landmark case ani niya is People versus Marivic Henosa. So kini siya usa siya ka battered woman. And nahitabo ning iyang case, if I'm not mistaken, adtong 1995. Tapos na-decide lang ni siya sa Supreme Court in 2001. So, in 2001, 6 years. Sakto ba? ay pa na-consider ang battered woman syndrome as a psychological illness. So, gi-consider na dayon siya sa court nga sakit gidi siya sa pangutok. Ang psychological, ang battered woman syndrome. Okay. Oo. So, kana siya ate, gihimo din na siya nga legal defense in order to protect women nga gikulata. So, base sa akong giingon kaganiha ate no, nga isa siya ka psychological or condition or illness. So,
mahimo ni siya Illness sa mga asawa or babayi nga kinulata. gikulata. Tinon na siya ate. So ma-develop ni siya if ang babae nga victim na kulong siya sa domestic violence. True. So kani nga form of abuse or violence, it could be psychological, physical, economic, financial, and also napatoy isa sexual. So kaning tanan form of abuse naagian gid ni Gemma. Yeah, true. Kung ato lang balikan ang iyang istorya, di ba ate? Katong ginapugos siya makig-sex bisan og dili siya ganahan. Ginakawatan siya kwarta, Kwarta. kay siya raman ang gatrabaho lagi. Unya gipahunog gyud siyang trabaho, di ba? Tungod so lang that's sa economic selos. abuse. Yes. So balik ta ate no, sa Yeah, balaod yeah. sa Pilipinas, giilag gid ni siya sa court as a legal defense. So ang concept ani nabuo ni siya under our Republic Act 9262, also known as our Violence Against Women and Their Children. So kani siya nagpanilipod ni sa atong mga kababayan nga nangaabuso physically, psychologically, sexually, and economically. So, kani siya ate no, ang kaning abuse, dili lang ni siya isa ka isolated nga incident. So, kaning battered woman syndrome, mo undergo ni siya og 3 stages of cycle or violence. So, ang pinakauna ani niya nga stage is first one, tension building stage. So, mauna ni siya ang altercation, panaglalis, intimidation, og kahadlok. So, tension, no? So, meaning, Nag-away pa, nagsugod pag-away. oo. So, ikaduha nga phase is acute battering incident. So, mauna ni nga katong atong i-apply sa case ni Gemma nga Ginakulata na siya, gisagpa siya. gisumbag siya, ginakulata siya, og not just the physical abuse but also the psychological pagpakaulaw sa iyaha, including the economic abuse, pagkawat sa kwarta ni Gemma, and the sexual abuse. There is also called marital rape. So true. gina-rape within marriage. Yes. So another kind of abuse gihapon na siya. So that's under the acute battering incident. And after the battering incident is the honeymoon stage. So mao ni siya Napagidayin na yung honeymoon stage. kanang human kulatahon puyukon. Okay. That's the term. Katong nangayog pasaylo si Joshua, naghilak, niluhod, nya Tagaan siya bulak. tagaag bulak, nangayog pasaylo niya, niingon gid siya nga dili na gid mautro kay wala lagi daw siya kabalo sa iyang ginabuhat. Yeah. So kani ate need ni siya nga mahimong cycle gyud. Kanang musugod siya og tension building, acute battering, and then honeymoon stage. Mubalik na pud siya og tension building, acute battering, then honeymoon stage pag. Muna lang gingon nga cycle. So for 15 years, Balik-balik. mao ni ang giagian ni Gemma kay Di na ko Joshua. ma-imagine, no? 15 years. So kanang sa kadugayan ani ate no, ang biktima mahimo siyang psychologically trapped. So ang legal perspective ani nga importante nga masabtan sa public nga ang battered woman syndrome dili siya justification sa pagpatay. So kining battered woman syndrome giilan ni siya nga legal defense sa atong Supreme Court in order to mitigate or i-reduce ang sentence or exempting circumstance. So kanang meaning sa exempting kay kanang mura siya og i-exempt ang nahitabo nga pagpatay tungod kay nahimo siyang self-defense. True. Kanang nahimong psychologically trapped si Gemma nga wala na siya laing Wala siya hunahunahon choice kundi pod. depensahan iyang kaugalingon, not just herself but also her children. Kaya dito nagatubang sa iyang mga bata. Oo. Muna siya ate. So, in addition to that, no, ato yung mapamatud-an nga, there is a long-term abuse o immediate danger sa life ni Gemma. Yes. So, sa pipila ka cases nga na-decidean sa Supreme Court, dato gid na found out nga makahimo gid og lethal act ang kaning battered woman, no, para lang makalingkawas siya sa life-threatening nga situation. So, mao na siyang gist sa battered woman syndrome ate, no. So, importante pag kayo nga i-take note nato nga ang abuse dili lang siya sa physical injury. Yeah. So, just like Gemma, nakatamo siya og severe trauma,
na-embed na pud sa iyahang psychological o sa iyang mind nga kanang there is a learned helplessness. So kanang mangayo siya tabang or mag-attempt siya pangayog tabang pero murag wala gid siya kagawasan. And there is a constant fear. So most battered woman ateno kay heightened kay ang ilahang attention sa ilahang partner kung mag-change ang mood. Mangulatan na pud baka ni ana. So there is a constant need nga fight or flight gyud per me nga i-defend ang ilang self, also their children. And there is survival instinct nga kailangan jud ko mabuhi ani ana, what if nga sunod kulata ani di na ko makalingkawas sa hospital. Oo, labi na ka naghawid ng kutsilyo manggod. Oo. So ang point gid aning battered woman syndrome at no is wala na siya laing dalan nga gawasan kundi depensahan na lang gid ang iyang kaugalingon. Grabe no. Anyway, Attorney Gretel, kung atong tan-awon ang kahimtang yun ni Gemma, unsa man nga ang mga factors nga pwede pud tan-awon sa korte sa iyang kaso. So, there are several nga important factors nga atong i-consider sa case ni Gemma ate no. Kung atong tan-awon ang kahimtang ni Gemma, daghag legal questions nga mahimong tan-awon sa korte. First one is dugay bang nahimong biktima sa domestic abuse si Gemma? To answer the 15 question, years. 15 years nag-undergo siya atong 3 phases of cycle of violence. So di gina to ma-imagine ang natamo nga abuse na embed nga fear kang Gemma. Another one is aduna ba'y ebidensya sa physical o psychological violence? Syempre na ate. Kay na-mention ni Gemma dadto nga Na nakapa-hospital sulod-balik siya. lang siya sa hospital. So katong mga incident nga nagbalik-balik siya sa hospital, makapangayo siya og medical certificate ato or medical records. And for the psychological violence, pwede po siya nga moduol sa isa ka psychiatrist kay aron mahatagan siya psychological evaluation. Kay for sure, ang mugawas gid ana kay battered woman syndrome gid ang ginasuffer ni Gemma gid ate. And next one is, nahitabo ba ang insidente sa panahon nga naa siya sa immediate danger? Of course, atong niuli ang iyang bana hubog. Tapos niabot sa point nga naglali sila nga nagkuha na og kutsilyo ang iyang bana. Unya dadto nagidamay ang iyahang tulo ka buok anak. So makonsider gid na siya nga immediate danger. And next one is ang iyang action usaba ka act of self-preservation. So in response sa gibuhat ni Gemma, self-defense gid to siya. Kay wala na siya naghuna-huna sa iyang kaugalingon, iraging gihuna-huna nga masalba lang gid ang kinabuhi sa iyang tulo ka anak. So kung mapamatud-an ni siya no ate no, pinaagi sa mga testimonies, medical records o psychological evaluation og all the more sa mga testimonies sa iyang tulo ka anak. Possible gini siya nga makonsider sa atong court nga battered woman syndrome defense gid siya ate. Okay. Makita nato no nga kaning istorya sa kinabuhi ni Gemma, usa ka pahinumdum nga daghang kababainhan pagyud ay karon nga nagantos sa kahilom sulod sa ilahang kaugalingon nga panimalay. Usahay ang kahilom sa komunidad mao ang hinungdan nga gapadayon ang pagpangabuso. Muna ilang giingon gani nga walay mga buso kung dili magpaabuso. So unsa imong ika-istorya ani Attorney Gretel? Tinod gid na imong giingon ate Elge no nya. Ang importante pod nga mahibalaan sa public is usahay ang kahilom mahimong cause nganong magdugay Mugara. ang abuse o mag-elevate or mag-escalate Yes. ang form of abuse. True. And sa atong mga tigpaminaw karon, if ever naamoy na ilhan nga mga babae nga nang abuso, ayaw ninyo sila pasagdi. You need to comfort them. Also, nga if possible, dalhon ninyo sila sa mga proper authorities nga makatabang sa ilaha. Sa legal nga pamaagi or kung dinalian na gyud law enforcement na nga pamaagi. O importante kay nga maghatag ta og tambag aten no. Maminaw ta sa ilaha og mahimong kanang atong gibuhat mao ang makaluwas sa ilang kinabuhi. O aduna pay adunay message po ng atong balaod aten no nga ang kaminyoon dili siya license aron mga buso and every woman na agid siya right nga napud siya katungod gyud nga
kanang mag-live siya within the marriage nga walay fear. So katungod gina nato as women gyud. So very important gid kay ni og dako gid kay siya nga change kanang shift adtong na decide gid sa Supreme Court ning case ni Marivic Hinojosa ate. Unya ang sad reality aning nahitabo bitaw ate no kay although landmark case ning si Marivic Hinojosa, wala ni siya na absuelto gyud. As in. Na-reduce lang iyang sentence. So, ato nga time kinapa may So, like pila ka years siya na priso? adturang katong pag preventive niya nga imprisonment Oo. bitaw ate mga pila lang ka years. Murag taud-taud gito ate mga 5 to 10 years. Oh my God. Pero gi-consider na to siya sa court nga na-serve na gid niya iyang sentensya. Okay. Ang nahitabo man gud atong case ate kay ang iyahang husband niya wala immediate nga danger ato nga time. Niuli lang nga kanang hubog tapos although na ay pusil sa ilang drawer, amo to'y nag-raise na sa mind ni kuan gyud Marivic nga basig magkuha na ning pusil ana. Although ang iyang nakuha lang sa bana is a box cutter. As in. Oo nya. Wala giingon nga gidunggab siya ato. Pero sa mind guro ni Marivic ato kay Paingon na dito. Paingon na gid adto mo to nga giunhan na gid niya mo to nga namatay din iyang bana dayon. OMG. So mo to nga wala may immediate danger, gihimo na lang siyang mitigating circumstances sa Supreme Court. Mo to nga nakagawas po din si Marivic Hinojosa. My gosh, kahadlok sa. Really Dili na ko case gid na siya, ate, ma-imagine, oo. no? So tungod niya gid no nga na-consider gid ang battered woman syndrome as psychological illness ug nahimo siyang legal defense aron madepensahan ang ato ang kabainhan ate. Karon kang Gemma, naabay mga lawyers or naabay ongoing ba ang iyang Ongoing pag case? siya ate bago pag siya na priso. Ay my gosh. Pero naay lawyer na. Yes, ate, na. Nga nagkuan sa iyahan, nag-handle. Naa ate, oo. Most probably, hopefully, Hopefully ate. dili ra madugay nga makagawas na siya sa prisuhan. Kay tulo ka buk iyang anak. Mao gyud. So Maoy asa kayo ka ang mga bata ani karon no? Wala pa niya na disclose sa letter ate. Okay, Pero yes, pwede ra oo. na mo i-reach out si Jessa katong iyang Oo. Yeah, anyway, alas 3:45 na. Salamat kaayo attorney sa imuhang. Yes, ate. Grabe ka National Women's Month kaayo nga theme ang atuang ko ano. Women empowerment. Oo, women kini siya. empowerment and kanang vowsy, anti-vowsy nga information also ang drive, atong gihatag kay para nga mapungan ang pagpangulata sa mga bana. Aron pod mawala ang stigma ate. Kay mostly ani nila kay mahadlok man gid sila. Tinuod. So, ato gid ning all the more nga atong i-open up ang topic kay aron dili na siya mahimong sensitive sa mga victims aron mas mo upfront na gid sila og mag-disclose na gid sila sa ilahang situation. Hay nako, kabugat ani nga episode. Anyway, thank you kaayo Attorney Gretel Yes, Ate sa imuhang Ange. time. Alas 3:46 na sa kahaponon. Ang hustisya dili lamang paghusga sa nahitabo, kundi pagsabot sa nganong nahitabo kini. No, hinaut unta nga kita mahimong tingog sa mga wala nay kusog musulti. Mahimo tang taming sa mga kababayan nga nagantos karon sa katong giingon pa ni Gemma, ang ilang balay imbis kay balay sa gugma nahimong balay sa kagubot o nahimo niyang prisuhan. Wa na siya kagawasan. Kaya di naman siya pagawason tungod sa selos. Abusive Oh, naging kaayo. grabe na ka-abusive si Joshua. Muna atong yung ila-ilahon ng atong mga partners, no? Kaya ta kabalo, maura gid ay muhatag nato og kanang grabe nga problema sa atong kinabuhi. Anyway, salamat kaayo Attorney Gretel Yes, sa imuhang ate. time. Salamat pod sa imuhang gihatag nga mga advice, no? Tambag para kang Gemma. Ug salamat kaayo labaw sa tanan kang Gemma nga iyahang gihatag kini nga sulat sa ato ano kanang iyang gipadangat sa ato unya very timely because we are celebrating the National Women's Month. This is also ate no i-encourage nato tong mga babae pod nga wala pa nag-disclose nga mga victim gihapon sila nga mahadlok sila mo duol. True. So i-encourage nato sila
nila nga muduol sa ato kay they are not being kanang di sila gina-bash or gina-blame, but they are victims nga need gyud nila nga mo speak up kay aron madunggan ilang mga tingog. True. Diri sa Central Mindanao University, we're so lucky because we have the University Legal Office. Yes, ate. Free na legal services lang. libre nga legal services nga ihatag. So kung ikaw empleyado diri sa CMU, unya imo ning naagian nga kinulata ka sa imong partner, dili necessarily nga imong yung bana, pwede nga imong partner, imong uyab, pwede gyud kaayo ka nga moduol sa atong University Legal Office. Magpatambag. Yes, para nga magpatambag, dili manghatag og kwarta. Pwede pod aw. Ay, walay kwarta. Ano di ay coffee siguro bitaw. Yes, oo. Anyway, happy Women's Month Happy di ay Women's Month, girl. ate. Oo, Yes. Happy Women's Month. Unsa man ang imuhang Women's Month nga regalo sa imong kaugalingon? Siguro kay to be kind to myself. Yes. Oo, kanang Ngano, dili mag- you've been so harsh recently. Siguro ate because kanang of the very taas busy. kay ang expectation sa akong self sa ako ang career growth and Yes, path. Oo. yes. Na akong i-consider always nga ang mga little improvements dagko na siya nga steps Yes, for true. greater nga betterment and improvements sa akong kaugalingon. So are you done with your individual development plan? Magpasa pa ko tomorrow. It's Actually, good. gi-remind ko, Gi-remind ka? Yes, sa ako ang kauban sa trabaho. Oo. Kaya ka na lagi ko nag-meeting sa PCC ate. Oy, Yeah. sandali lang. Mura siya ko ginalakag ate. Pag ay. ginawa asa ko? Yes. Diyos ko naman. Lumalaban ang collagen. Yes. Yes, maka-join na sa skin. Ang grabe Yes. ka busy. Water Bitaw. lang yun. Ligo at dasal. Yun lang. I like that. Yes. Bitaw, be kind to yourself. Yes, yun. of course, ate. Especially we, women, ganahalang kita nga be kind to ourselves. Yes, of course. Oo, kay labi na daghan tag mga obligasyon. Dili lang kay as a woman sa atong kaugalingon. Labi na kung nanay anak, imong anak. Ikaw ate. True. So As a daughter as well and as a sister. Yes, Oo. true. Eldest sister. yes. We're both eldest. So Yes. ka-relate much. Yes, of course. Anyway, 3:50 na. Thank you so much, Attorney Gretel. Yes, Ate Elge, We missed always. Attorney Marwell, no? Kay supposedly uban nimo siya karon. Courtesy call sila with President Luloy. Yes. Pohon-pohon. Yeah, welcome back, Marwell. Welcome back, Oo. Teta. Teta. Pero dili mo batch because Dili, you're- higher year na ko siya sa very- Pulsay, ate. ahead ka si Marwell. Nagsapon 1 year lang. 1 year lang ba? Yes, sa Ay, okay, Pulsay. 2017. Yes. Si Marwell. 2018 man ko. Tama, 2018. Kamo ni Juliet. Yes. Yeah, tama di ay no. 1 year lang di ay no. Yes. Feeling na ako kay murag dugay na kay si Marwell ni graduate. So that Gani. was 2017. Nagkuan man god din. nag-work pa si Attorney Marwell. Nag-silent pa to siya, dagan yes. siya giagian gyud. Nag-Thailand Nag-law and then school, nag-law school. working student. Yeah. Ay, naku, I'm so happy for her. Yes, yun. me too ate. Grabe gyud. Lisod gyud kayo mag full-time nga student sa law school, all the more nga working student. Working student pag Grabe gyud, laban gyud kayo. That's why Respect. oo. Yeah, I like that. Maybe next week ato siya makauban here. Pohon. Siya na actually ang head sa legal education, legal research and extension na mo ate sa office. Ay, wow, that's So, good. pohon ma-approve ang iyahang appointment sa Appointment. BOR next month. So, si Attorney Marwell nagidang permi makitaan diri. Really? Yes, How about you? Ay, Makitaan gihapon ko. Oy, syempre, ganda-gandahan ang show. Oh, gani. Abi na Oo. kung imo kung biyaan diri. Pero mag-trade-trade. Si Koan, Ma'am Ruby, Ma'am Ruby. si Attorney James. Yes. So, Oo, kamong ana. upa, at least upat na mo. Yes, ate. Dako gig kaayong help nga na Addition. si Attorney Marwell gyud. Kay mga larag jud mi ni Attorney James. Yes, true. As in, di na ko ma-imagine ang 3 offices ni Attorney James. Ano lagi ate ano lagi Murag ako'y gihangak sa iya, ha? Yes, pero as a superwoman kayang-kaya niya. Laban, Attorney James. Yes. Anyway, sige, so salamat kaayo. Again, ilabi na sa atong mga listeners. Sa mga naminaw karon nga hindi nagparamdam. O labi na katong mga battered woman as well. 'Di ba? Katong mga naka-experience, i-share
dili necessarily nga i-share ninyo bisan kinsa. Adtumog abogado para nga mahuman na ng mga pagpangulata Or kaninyo. police. Or police. Or sa barangay. Okay naman tay women's Desk. sa PNP. Yes, ate. And sa barangay pod. Pero kani magud siya nga kaning battered kani bitang vowsy mo di magud siya moagig barangay no. Moagi, ate. Moagi gihapon ang Yes, vowsy di ay. ate. Actually, maka-issue ang barangay og protection order. Aya, TRO ba? Yeah. Barangay BPO. BPO. oo. Yeah, Barangay Protection Order. Kaya aron di na makaduol ang kuan Gatong abuser. nga pangulata. Yeah. Anyway, daghan kay salamat Attorney Gretel. Kini na lamang ang inyong host nini nga program, Dr. LG Iman Aninayon. Og ako si Attorney Gretel JT Mario. Kita-kita ta sunod semana aleng sa laing episode nga puno sa kahibalo ug hustisya. Thank you, everyone. Daghang salamat ug maayong hapon kanatong tanan. I'll be back for our kinabuhing CMU1.